Hi everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwana Vlog. So, for today's video day, bibilisan lang natin kasi ang mga amo ko hindi pa dumating. So, tulog na yung dalawa. Ayaw ko pa matulog kasi baka magising yung dalawa, di ako magising. Wow! Alauna naman talaga ako natutulog. So, mamadaliin na natin. Sasagutin natin yung mga tanong nyo. Isa-isahin natin at shoutout na rin natin yung mga gustong magpa-shoutout. Ayan. Shoutout kay Angelica Fernandez. Kababayan ko pa pala to. Nagkita pala kami yung nakaraang linggo nung kasama ko si Dayjuana Pot. Hazel Celestra. Hi po, idol. Mga ano po yung usually pong inuutos ng amo. First timer po, idol. So, sa mga usually na inuutos, mga gawaing bahay lang naman day. Yan, paglilinis, pagluluto. Syempre, kung may alaga kang bata, pag-aalaga. So, ang priority is yung pag-aalaga. Laging uunahin. Kaya dito day, sa alaga ko, tulad kanina nagtatantrums yung alaga ko. So, hindi ko alam kung gagawin ko ba na ilapag ko ba siya o hindi. Kasi nagwawala talaga siya. Trinay ko siya once, then hindi ko pinakita na yumuko lang ako. Nasa loob pa rin ako ng kwarto. So, nagwawala talaga siya. So, iniisip ko kung iiwan ko ba to o hindi. Kasi baka kasi super wild kasi siya eh. So, pag iniwan ko at pinabayaan ko, baka sabihin naman ng amo ko, isipin naman ng amo ko, pinapabayaan ko siya. So, nung hindi talaga siya nag-stop eh. Hindi siya ilang oras na, hindi siya nag-stop. So, wala pa akong hapunan nga. Then, yung amo ko tumatawag na sa lola. Then, yung lola, kukunin yung bata, sabi, kumain muna ako hapunan. So, nagwa-wild yung bata, sabi ko, pakalmahin ko muna. Kasi nag-open na siya na sabi ni amo daw babae na hayaan ko daw siya, ilapag ko daw muna siya doon sa hayaan ko kahit mga 10 minutes. So, galing na sa kanila. So, ayun ginawa ko. Ang ginawa ko, sabi ko, pakalmahin ko muna yung bata kung pwede na siyang ilapag, yung hindi na siya talaga mag-wild na yung ganyan. So, unti-untiin ko siyang pabayaan ko siya doon sa bed niya. Then, labas ako. So, ayun. Nung nagkumalma siya, dinaalala ko yung paborito niyang teddy bear. Binigay ko. So, mga ilang segundo lang, hindi na siya nag-wild. Kunting iyak na lang. So, hinayaan ko na yun, natahimik. Nakatulog na. So, alanganin ako sa mga ganyan. Kasi baka pag pinabayaan mo na nangawa yung bata. Pero ang purpose mo is, kumbaga, baka pwede siyang tumahimik pag siya lang mag-isa, kumbaga ganyan. Yun, may abiso na ng amo. So, ayun, ginawa ko na, nilapag ko na. So, sabi ko pa naman, ay, bakit nagkaganito yung alaga ko kung kailan wala yung mga amo ko? Sabi ko ganyan, minus point na naman ako nito, parang wala na naman akong silbi kasi hindi ko mapatahimik. Sabi ko ganyan. Then, ayun na nga, yung mga inuutos naman na gawaing bahay lang day. Yan, magaan lang naman ang trabaho, pero 'di ba alam niyo naman sa bahay natin non-stop talaga. Lalo na pag may amo, 'di ba? Next, si Dadalin. Kung acidic makapasa ba sa medical? Wala na may problema sa acidic day kay naa may tambal. Ay, nagbisaya naman ako. Ako acidic na nga ako eh. Nag-stop na nga ako ng kape kasi pag nagkakape ako, sinisikmura ako at nanginginig ako. So, naggatas na ang lola nyo. Yayamanin na ang lola nyo. So, wala namang problema pag acidic ka, day. Morning day, pwede magtanong. Pwede apply pa Hong Kong ALS completers po. So, wala naman atang problema. Pero nakaraang may nabasa akong comment na sinabi din niyang ALS, pero complicated, kumbaga hindi naintindihan ng amo dito kung ano yung ALS na sinasabi. So, kung okay naman kung ALS ka naman, sabihin mo na lang graduate ka ng high school graduate ka. Sabihin mo na lang kasi medyo ipinaliwanag naman niya ganito, pag hindi ka naka high school graduate, pwede ka mag-ALS, ganyan. Nagkagulo, hindi naintindihan ng amo. So, ako kasi day, hindi naman ako hinanapan ng diploma. So, marami naman din
nagsasabi dito na hindi naman kailangan graduate. Marami naman nandito na hindi naman high school graduate or college graduate. Walang problema yan. So next, Jingjing, baka dumating na yung mga amo ko. Jingjing Sopranes, day pag may diferensya ka sa mata ang ngipin, hindi ka ba niyan ibabagsak sa medical po? Hindi, day. Kasi ito, day, nung bago ako magpa-medical, day, sinabihan pa nga kami ng taga-agency na pag sinabihan kayo ng kasi may may sa mata, mag-check sa inyo sa mata, sa ngipin. Yang dalawa na yan, pag sinabihan kayo, bumili kayo, kailangan nyo na magsalamin kasi malabo na yung mata nyo. Sabihin nyo wala kayong budget. Then doon sa ngipin, may kailangan kayong palinisin. Kasi linis yung laging ino-offer sa kanila. Kailangan nyo ipalinis to ganyan-ganyan. Sabihin nyo wala kayong budget. 'Di ba? Kasi on process pa tayo, ang dami pa nating kailangan paggastusan. Yan ang tips. So meaning, hindi ka naman nila pwedeng ibagsak kung ngipin lang at mata ang problema at hindi naman ganun kalala siguro naman. Next is Remedios Damayo. Day, san bansa ka ngayon? Dito ako sa Hong Kong, day. Next, Rex, day, paano naman mga ugali ng amo? Day, paano sila magalit? Sana mapansin, thanks. So, paano ba yung mga ugali nila? Depende rin siguro sa ugali natin. 'Di ba? Mababait naman sila. Muslim naman mababait. Basta walang tupak. Kahit sino naman, tayo may kabaitan tayo, pero may tupak din tayo, 'di ba? Gano'n naman. Same lang din sa atin, ay paano sila magalit? Kung galit sila, wag mong sagot-sagutin para hindi sila lalong magalit. Tumahimik ka na lang, mag-okay ka na lang ng mag-okay, sorry ka na lang ng sorry, o kahit hindi ka naman mali, o diba? O depende pa rin yan sa inyo. Sabi ko nga, depende yan sa inyo kung paano nyo i-handle ang sitwasyon, no? Ako kasi iyakin ako at hindi ko kaya makipagtalo talaga. So, mag-sorry na lang ako para matapos. Hindi sasakit yung ulo ko. Yan. Anong FB account mo, day? Myla Taguba. Day, na vlog din. Please, follow nyo na din. Meron din bang matutuluyan or accommodation para sa pag-training ng TESDA or OWA? Pag nag-apply ka papunta dito sa Hong Kong, accommodation at TESDA or OWA, pag malalayo ka is walang free. Pwede kang mag-rent or nung nag-TESDA kasi ako, day, diba, ang 3 days kami actual, then yung pangatlong araw, pangatlong araw, nung pangalawang araw ay doon na kami natulog sa training center. Then kinabukasan, maaga kasi ang alis sa punta doon sa Laguna. So, kaya doon kami natulog. So, may extra pay. Then, sa OWA naman, kung malayo ka, pwede ka rin mag-rent or kung ang agency mo is may space sila, rent pa din. Kailangan mo magbayad. Rosbaglan, shout out, day. 25k sa akin, day, lahat, pero hindi na ako nag-training kasi ex-abroad ako, day. Direct ba yun sa Hong Kong mismo ako nag-apply, day? Kasi bago ako nag-medical, may employer na ako, day. Sana masagot. Direct yan, pero ito yung masasabi ko lang, hindi pala lahat ng direct hire is free or kumbaga sagot ni amo, hindi. Depende sa amo din. Depende pa rin sa mahanap nyo. Merong mga nakakausap ako dito na halos free na sila sa gastos. Yung isa kong kakilala dito na naging kapitbahay ko dito, siya, direct hire din siya sa helper place siya nakakuha. Remedical lang yung nagastos niya, which is 5,000. Then mga pamasa-pamasahi. Crisanta, if may allergy ka sa food, pwede pa rin bang mag-DH dyan? Oo naman, pwede naman. Ang allergy is ilan lang naman. Pwede mo naman yan iwasan, di ba? Basta kaya mo magtrabaho, dahil Diyos ko, masipag ka, pwede.
Ilang oras day ang day off sa Hong Kong? So, Regit de la Croix, ouch, diba? Ilang oras day ang day off sa Hong Kong? 24 hours sa atin yan. Pero, bibihirang amo na inaalaw ka na gamitin lahat ng kumbaga doon ka sa labas in 24 hours. So, may mga amo na tulad ko, sa umaga wala naman silang sinabi na ganitong oras ka lumabas. Basta before 9 ng gabi, andito ka na sa bahay. Kasi, kung ano man mangyari sa atin kasi sa labas, panagutan din nila tayo. So, ito, May Joy Baterna. Ano name ng agency mo? Si sister ko na sa Manila. Mag-apply siya ng abroad pa Hong Kong. May passport na siya. So, Maris Manpower Agency. Search mo sa Facebook or My Sweet Home Manila Interview. Diyan ako naka-apply sa kanila. Search mo sa Facebook. Marami silang page dun. Maraming page. My page sila dun. Yan din po ako mga break contract ako kahit saan agency ako dito Pinas para mag-apply Hong Kong di talaga ako tinatanggap. Ito may si Ate Jessie yung nagturo sa akin kung paano pumunta sa in-applyan kong agency. Kings. Sa Kings Day ay ano siya day? Doon siya. Dati ang Kings yung una niyang agency, then na-finish contract naman siya sa unang kontrata, din nung nirenew siya dahil sa COVID, hindi makauwi. So napilitan siya mag-renew. Pero ayaw niya sana mag-renew. So, nung pwede nang umuwi, nag-break siya. Pero ang nilagay naman is good record naman, so walang problema. Sa Kings try mo, natanggap siya ulit kahit break contract siya. Sa Kings. Ayan. Madam Inday, napanood ko about sa Almoranas. Baka pwede yung about naman sa HIPAA B. Kung may nakakapasa sa medical pa Hong Kong, may HIPAA B. Thanks po. And God bless. Napanood nyo si yung mga sign na mabait ang employer mo dito sa Hong Kong? Si Dai Ems. Meron, pagkakaalam ko, meron siyang HIPAA B, pero hindi nakakahawa. Yung amo niya ang gumastos para ma-sure talaga na hindi siya nakakahawa. So, natanggap din naman siya. Sa Angel Caregiver siya nakahanap ng amo. Napakaswerte pa dahil in 3 months ginawa ng 5,000 ang sahod. Shout out day Ems. Ayan. Unsay Alipay day. Azer Palabs. Unsay Alipay. Parang Gcash sa atin kung sa Pinas. Yan ang ginagamit ko pang padala. Palawan, Gcash, sa bangko. Yan, 3. Pwede ka magpadala. Alipay to Palawan, Alipay to Gcash, Alipay to bank. Yan, napaka-useful na apps na to. Alipay Hong Kong. ALIPAY. Alipay. Hello po, Day, matanong ko lang sa medical, kapain ba nila yung soso? Tingnan din sa medical. Oo, Day, kinakapa nila. Hi, Day, good morning. May sarili ka bang CR dyan? Sa ngayon, sarili ko pa. Hindi naman sarili kasi yung akin is pang everyone. Yung mga dalawa ang CR na namin ngayon. So, yung isa para lang sa mag-asawa, din yung isa para sa bisita, sa lolo't lola, sa akin. So, sa gabi, ako lang nagamit doon kasi maliliit pa yung mga alaga ko. Pero pag lumaki na daw yung mga alaga ko, doon na rin sila magsi-CR. Dahil grabe amo ko, pati octopus card, sinabihan pa ako na magkuha daw ako ng sarili kong octopus card. Dapat ba ako talaga magbili, Day? Tapos lahat ng pangangailangan ko para sa sarili ko, ako ang bumibili. Tas wala pa ako ID, Day. Hard ng amo ko, Day. Kagabi, alas 12 na ako nakatulog. So, ang octopus, Day, ang octopus, tulad sa akin, ako bumili ng sarili kong octopus. May mga helper na binibilhan sila ng octopus ng amo nila. Kung everyday sila nalabas,
everyday sila nasakay ng MTR, bus, para hatid sundo yung mga alaga. Okay yun. Pero kung hindi ka naman lagi nalabas, okay lang na bumili ka sa sarili mo rin naman yan. Magagamit mo rin naman yan. About sa mga pangangailangan natin everyday, tulad ng mga personal use, bihira talaga ang free day to day. Kaya kailangan natin bumili. Diba? At saka matagal, shampoo, ganyan. Matagal naman yan maubos. Then, next is execution ugoy. Dahil na, tanong ko lang ba, direct hire po ako sa akin lahat ng gastos. Tama po ba yun? Please replyan mo ako, Day. So, ayan nga sinasabi ko, ang direct hire ay depende sa nakuha mong amo. Kung tutulungan ka niya or sagot mo lahat. So, hindi lahat ng direct hire is makakalis ka. Kaya piliin nyo mabuti. Meron din po bang matutuluyan or accommodation para sa pag-training ng TESDA or OWA? So, ayan, pag sa Hong Kong kayo mag-apply, walang free. Meron kayong matutuluyan pero may bayad. Pwede naman kayo, sa mga agency, mga nakapaligid dyan, may mga bed space dyan. Nung pa-flight na kami nun, nag-bed space kami. Then, yung mga kasamahan namin sa bed space na yun, puro nag-a-apply Taiwan, mga ganun ang ina-applyan nila. Hello po, kabayan. Ilang years ka na po sa Hong Kong? So, awa ni Lord, magti 3 years na rin ako. Ngayong April. O, diba? So, kung direct hire sis, mga ilang months ang process. Kung direct hire, depende pa rin. Ang 2 to 3 months, yan, ganyan ka, ako kasi 4 months. Meron namang iba, 2 months, yan. Kabayan, tanong ko lang sa mga ex-abroad, di ba magtesta kung expire na yung certificate. May nagsabi na kukuha na lang daw kayo ng info sheet. Ayan. Pero may ibang agency na pinagtitraining ka. Kasi yun yung mga kasabayan ko dati. Sabi naman nung isa kong subscriber, baka daw illegal yung pag-alis nila. Kaya walang record sa POAA. Ayan. Para ask ko lang po, galing ako Dubai year 2018. Pero 1 year lang. Need ko pa ba sabihin yun na sa interview, break contract kasi ako? Alam nyo, may agency tulad ng agency ko, ayaw nila ng break contract. Malalaman at malalaman kasi yan, Day. May record kasi yan sa POA, malalaman na para nila. So, mga amo din na gusto nila makontak yung previous amo mo, yung mga ganun. How to apply po dito sa Hong Kong is maraming paraan. Pero direct hire, makahanap kayo sa mga apps tulad ng Helper Library, Helper Choice, or may mga kamag-anak kayo na may kakilala dito na naghahanap ng amo. Yun ang direct hire. Then, walk-in, kayo maghahanap mismo dyan sa mga agency dyan sa Pedro Hill. Yan yung tinatawag na walk-in. So, ayan. Okay lang naman, simple lang naman, basta huwag pairalin ang nervyos. Ning, pwede tulungan mo ako, hanapan ng employer. 20 years ako dyan, isang amo lang. Please, tulungan mo ako kahit isang contract lang. So, hindi po ako makakatulong sa inyo kasi ako ay sinishare ko lang ang aking mga karanasan dito, pero wala akong mga kakilala na naghahanap na ng helper. Wala day. So, ayan lamang for today's video. So, kung nagustuhan mo ang video na to at may mga tanong pa kayo, just comment down below. So, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye. Parating na yung mga amo ko.